yung pera. 'Di ba? Dahil hindi niya alam kung kanino napunta, baka mamaya may pinuntahang bulsa. 'Di ba? Baka mamaya mga ka-GPnatics, ibinigay ito kay La Chica kasi sabi nga kahapon ni Senador Chis Escudero, 8 yung pinagbigyan. Hindi mo alam kung kanino binigay ni La Chica. Ibinigay mo yung pera kay La Chica, 8 yung pinagbigyan, within a day, ina-disburse yung pera. Oh, sabi mo, hindi mo alam kung wala ka ng idea kung saan napunta. So, ibig sabihin, hindi mo rin alam kung ito ay binulsa. Kasi napaka-imposible na 8 magkakaibang lugar, 'di ba? Luzon, Visayas, Mindanao, napuntahan ng iisang tao lang na itong walang iba kundi sila Chica. 'Di ba? Hindi ka ba nagtataka doon? May utak po ako, Your Honor. Kaya ngayon, yung utak na pinagmamalaki nitong si Gina Acosta, mabubulok ka ngayon sa kulungan kapag nagkataon dahil sa katangahan mo. Ba? Mga kababayan, bakit po? Ito ang interview nitong si Attorney Lulu Reyes at ipapaliwanag niya po sa atin kung bakit, mga kababayan, maharap sa posibleng criminal liability itong si Gina Acosta. Nakikita Ang araw. Oo. And damang-dama na namin si Typhoon Obet. Oo nga. Kasi hindi Tama dyan. lumalakas ulit yung ulan. Ako, ingat lahat ng mga taga Baguio Ingat. kasama si Attorney Luluha. Ingat po kayo dyan, mga Opo. kapatid. Salamat po. Pero attorney, sige po, puntahan na natin yung impeachment ngayong day 17. Totoo ba na smoking gun itong si Gina Acosta, gaya po ng description ng prosecution? Pwede pong i-qualify natin na gano'n, smoking gun, kasi marami po siyang nasabi na nagre-reveal kung ano talaga yung mga proseso ng pag-handle at paggasta ng confidential funds sa Office of the Vice President. And marami sa mga sinabi niya, labag dun sa Joint Circular 2015-01 na tinuturing nating batas at guidance para sa lahat ng mga heads of agencies at saka ng special disbursement officers kung ano talaga ang kanilang mga responsibilidad at accountabilities pagdating sa usapin ng confidential funds. Marami kasing ginawa doon sa liquidation na obviously mali or taliwas sa standards or sa requirements. Tapos makita natin sa mga sagot niya na paulit-ulit lang talaga na ini-emphasize niya na sinunod lang niya yung utos ni Vice Presidente. Nagtiwala siya kay Colonel La Chica as the security officer. Beyond that, hindi na siya nag-scrutinize, hindi na niya re-review, hindi man lang siya nagtanong doon sa mga nag-implement ng confidential activities kung para saan ba to, bakit weird ang mga pangalan na to, bakit walang mga resibo. Ibig sabihin, wala talaga siyang ginawa beyond what was presented to her or submitted to her by Colonel La Chica. Okay. Kasi yun ang mga kababayan tawag dito, yun ang halaga kaya po sila binigyan ng fidelity band or banded itong si Gina Acosta. So kung may mangyari po na hindi natin inaasahan, let's say nanakaw, nagamit sa hindi maganda yung pera na yon, siya po talaga ang liable. Okay? Siya po ang responsable. Pero hindi ibig sabihin na wala na pong pananagutan si VP Sara Duterte kasi siya pa rin ang head of agency, no? Pero yun nga ang usapin dito, criminal liability ito, yun ang pinaka-safeguard ng joint circular. Kaya binanded sila, may joint circular para yun po ang susundin na standard operating procedure, pero dahil nga sa utos ng nakakataas, iba ang ginagawa ng kampo ni VP Sara Duterte. Follow lang ako dun, Mase. Negligence at best, at saka ang nakakalungkot dito, marami siyang self-incriminating statements. Correct. Doon sa mga tingin natin inosenteng sinabi niya, actually, Mabigat. umaamin Mabigat. siyang may criminal liability siya. Okay. Oo. Sino siya? Siya o si VP?
Si Gina Acosta. Acosta po, marami Sa- siyang sinabi na- na, Self-incriminate. oo, kasi yung gross negligence talaga sa pag-handle ng confidential funds, and mapapatunayan dyan dun sa hindi pagsunod dun sa joint circular. Oo. Oo, yun. Tapos, ang medyo siguro patawid pa lang tayo or papunta pa lang tayo doon ay kung ito ba ang perang to, yung 500 million between December of 2022 up to third quarter of 2023, ito bang 500 million na to inapunta sa maling paraan, Oo. Yeah. sa bulsa ni Vice President, or nagastos ba sa hindi tama? Kasi Okay. ano yun, no? Ibang article na yun, if ever, no? Ibang article. Hindi, This is- ito yeah. pa rin Etong yun, article. pero Ito pa rin? Okay. ito pa rin yun. Right now, ang personal assessment ko, hindi pa siya nadudugtong sa misuse and misappropriation mismo ni Vice President. Ang pinapakita pa lang ay irregularities. And so far, ang talagang nag-commit ng irregularities or non-compliance with the law ay si Gina Acosta. Ang sinasabi lang kasi niya, sinunod niya yung utos ni Utos. Vice President. Pero yung 500 million ba, napunta kay Vice President, siguro yun yung kailangan nating marinig in the with the next witnesses. With the next witness. Sorry, Mase. Go ahead. Kasi tukol doon yung sa sinasabi ni Atty. Lu yung follow-up question ko. Kasi yes, nadama ko rin po yung mga sinabi nyo na parang may mga sinabi siyang mabigat, ha? Pero pagdating doon sa pagtatanong ng mga senador kanina, specifically Senator Amy Marcos, Actually, kaya niya iniiwasan yung sagot pa, yung tanong ni Chis Escudero, ikaw ang nag-disburse kaya La Chica, si La Chica ang nag-disburse sa mga tao. 'Di ba? Hindi po. Basta ang alam ko, ako ang nag-disburse kay La Chica at si La Chica ang nag-implement. Lagi niyang sinasabi, implement, implement, implement. Mga kababayan, kasi nga, alam niya talaga na may pananagutan siya doon. No? Talagang mabigat yung kanya mga mga tinuran. Talagang siya po may sabi nga talagang sarili niya hinuhulog niya, sabi ni Attorney Lulu. yung mga tanong na may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Yan ang mga tanong niya. At kung talagang, kumbaga kung dumaan yung pera sa kamay mismo ni VP Sara, relevant ba yun doon sa ating pag-iintindi ng lahat ng mga nag-transpire kanina? Yung tanong ni Senator Amy na yon ay nakapagpawalang sala ba yun sa Vice Presidente porque hindi dumaan sa na-actual yung pera sa palad niya? Good point, good point. Mahalaga na maikonekta yung paglabas ng 500 million na hindi sinunod yung proseso Okay. at saka yung paggamit mismo ng opisina ni Vice President. Kasi we need to go beyond yung negligence or irregularities or failure to comply with established procedure. Sa akin, importante na maikonekta yung amount, yung 500 million pesos kay Vice President. Pero, doon sa question naman ni Senator Amy Marcos, ang corruption naman hindi nangyayari na, di ba, hindi yan talaga nakikita direktahan nung corrupt official. Usually, may mga ibang personalities Oo, layer involved by in layer handling the yan. money. Oo. Para merong deniability yung mga public officers. Exactly. And I Mga kababayan, kung ikaw ba ay gagawa ng korupsyon, direct ba sa'yo yan? Siyempre, of course, meron ka mga galamay. 'Di ba? Meron ka mga puppet na inuutusan. So therefore, ang gusto nilang mangyari dito, dahil nga si Amy talagang nililis, tama kayo ng observation. Nililis ni Amy na parang sinasabi nga ng iba, tinatakot itong si Gina Acosta by using her husband, mga kababayan, para hindi po siya magkamali ng sagot na kailangan si VP Sara Duterte malinis, hindi dumaan sa kanya yung pera. But again, 'di ba, yung liability, yung responsibility hindi po natatapos dito kay Gina Acosta, 'di ba? Hindi po natatapos sa kanya. Kasi talagang head of agency, which is si VP Sara Duterte, ang pinaka liable sa lahat. Kung saan napunta ang pera, hindi natin alam. Pero dahil nga po dito sa mga susunod na witness at maging itong si Madriaga na lalabas,
sa mga susunod na araw or linggo, mga kababayan, ay yun na po ang magpapatunay na ito ay maikukonek kay BP Sara Duterte. Actually, ngayon pa lang nakikita ko na kahit nasabihin natin, mga kababayan, na wala pang connection talaga o maglilink na napunta yung pera kay BP Sara Duterte. Pero the moment that Gina Acosta says, mga kababayan, or said, na hindi siya kikilos, hindi siya magtitiwala kay Colonel La Chica kung walang utos si BP Sara, mga kababayan, at hindi sinabi ni BP Sara na ibigay ang pera kay La Chica, therefore, mga kababayan, nadiin na doon si BP Sara Duterte. 'Di ba? Hindi nila sinusunod ang standard operating procedure na dapat ay yun ang maging tawag nila, maging panuntunan nila dahil yun ang nakasaad doon sa joint circular, pero nababali yun sa utos ni BP Sara Duterte. Doon po siya, may negligence, mga kababayan. I think ganun yung nangyari. Yeah. Hindi alam ni Gina Acosta kung ano actually ang nangyari dun sa pera after niyang binigay kay La Chica, kay Colonel La Chica. Pero hindi rin niya masasabi na ito hindi napunta kay Vice President. Okay. Hindi kinakagulat lang ng mga viewers kasi kanina while I was monitoring Attorney Lulu, na akala nila na solve na itong issue ng kung sino yung responsible sa hierarchy sa nakalipas na mga linggo, na yung sinong officer ang liable kapag ka merong questionable nangyari sa pondo. Kala daw ng mga tao na solve na yon 2 weeks ago. Ba't ngayon ganun daw pa rin ang tanungan? Kung dumaan ba sa pala, di mga ganun bang insinuation? Oo nga kasi I think nadadivert tayo. Ang head of office and therefore yung pinaka-accountable na officer ay actually hindi si Gina Acosta. Correct. Si Vice President Sara Duterte. Kasi siya lahat ang nag-utos. Ito yung mako-conclude natin so far sa mga testimonies, di ba? Siya yung nag-request ng confidential fund Correct. sa Department of Budget and Management. Siya ang nag-utos kay Gina Acosta na i-encash niya ni Gina Acosta yung pera pag ready na yung cheque. Si Vice President ang nag-utos kay Gina Acosta Good point. na pag na-encash na, ibigay yan kay La Chica. Colonel La Chica. So, tatlong facts undenied so far. In fact, na-reinforce at na-corroborate tatlong facts na magsasabi talaga na ang head of office ay at least pabaya or siya mismo ang nakinabang doon sa 500 million. Kasi doon sa mga liquidation reports, ang daming questionable, ang daming gaps, ang daming loopholes. Kaya naman, naging subject yan ng notice of disallowance ng Commission on Audit. Hanggang ngayon, di ba, hindi natin alam kung totoo nga ba yung mga taong pinagbayaran yan. Correct. Kung meron nga bang safe houses na worth 16 million ang dinastos in 11 days? Ano nga ba yung mga operations na yan? Dun sa kanilang liquidation report, mga Christmas parties lang yan. At saka kung ano-anong mga Medical what we call equipment. social events, di ba? So, hindi talaga explained fully ng mga dokumentong sinubmit so far sa COA kung ano nga ba ang totoong nangyari dun sa 500 million. Hanggang ngayon, nagtataka tayo. May question. Pero attorney, yung sinasabi po ninyo kanina na may mga nabanggit itong si Gina Acosta na self-incriminating, ano po yung nakikita ninyong pinakamabigat na sinabi niya na kumbaga nilaglag niya yung sarili niya? Nung inamin po niya na pag-withdraw ng cash, pag-withdraw niya ng cash mula sa land bank, ay tinurn over niya yung cash mismo kay Colonel La Chica, na wala siya dun sa mga confidential operations. Kasi po pag confidential operations, yung special disbursing officer, siya yung direktang nagbabayad Dapat. dun sa informants, dun sa pagbili ng mga supplies, at pagbayad sa renta ng mga safe houses. Kasama po siya talaga dun sa confidential operations team. Apparently, si Ma'am Gina, iba yung pag-intindi niya sa trabaho niya. Na nasa opisina lang siya, pag nakita niyang may request for confidential funds galing kay Colonel La Chica,
and kino-confirm niya yan kay Vice Presidente, ilalabas niya yung pera. Yun pa lang po pag-amin na ng kamalian. Correct, Yung correct. kamalian na yun might amount to technical malversation or malversation and even falsification Yari. of documents. Kasi po, siya ang nag-certify ng truthfulness at correctness nung liquidation report. Oo. Pangalan niya kasi yung nakalagay doon eh, mga kababayan. Wala naman tayong paper trail na makikita na nandun yung pangalan nila Chika. So, talagang may kalalagyan to si Gina Acosta. Eh, mukhang willing naman siya eh. 'Di ba? Mukhang willing naman siya maging fall guy eh. Paano niyang ma-verify at maso-certify yun kung wala siya Oo. during the Correct. confidential Exactly. operations? So, ibig sabihin po, since Hindi pwedeng tatanungin lang eh. Hindi pwedeng sasabihin mo, tinanong ko po kasi eh. Hindi pwedeng sasabihin mo, binerify ko po kasi ito kay Colonel La Chica. Paano kung nagsisinungaling si La Chica? Di ba? Ikaw mismo dapat ang sumasama sa mga operation, di ba? Ikaw mismo dapat ang nag-aabot doon sa tao, lalong-lalo na sa mga information, sa mga success na tawag dito, mga kababayan, di ba? Yung mga supplies, dapat ikaw nag-aabot noon eh. Pero sabi nga ni Attorney Lulu, iba yung pagkakaintindi niya. Mukhang ang pagkakaintindi niya, pag SDO siya, dahil wala siyang alam doon sa trabaho sa ground, mga kababayan, ay iabot niya lang kay La Chica. Bahala na si La Chica doon. 'Di ba? sabi nyo nga po no, na since wala siya doon sa mga operations na yun, in fact, sinasabi niya wala siyang alam kung sino to mga taong to, itong mga names na si Pagong at kung sino-sino pa dyan, si Piatos. Ibig sabihin ba itong mga dokumento, yung mga acknowledgement receipts specifically, ay hindi siya valid? Hindi naman po sa hindi valid, pero nagkulang siya sa pag-fulfill ng kanyang duty at responsibility as an accountable officer dahil siya ang special disbursing officer. Dapat in-scrutinize niya mabuti yung mga documents. Dapat nandun siya at nagbabayad ng direkta Exactly. during the confidential operations para meron siyang personal knowledge kung paano nga ba nagamit. Yeah. Sa testimonya ho niya, wala talaga siya. Aminado siya na wala siyang alam, hindi siya kasama, wala siyang Ano ba yung verbatim dyan, Attorney Lulu? Ano ba yung verbatim ni Gina Acosta? Sabi niya ganon, Miss Gina Acosta, Ma'am Gina, yan ay confidential. Yan ay, ano ba yon mga kababayan? Confidential in nature. Ganon ba? Diyos Sa ka. background, malay ba niya sa confidential operations? Amelia, Hindi po yun depensa. Pag-amin po na hindi niya ginampanan yung kanyang duty as a special disbursing officer. Mandatory. And since- Na nilipat niya yung pera sa isang taong hindi pwede bigyan ng confidential funds under the law. Oo, sinabi niyo po kanina no, na may violation nga siya or may mga violations siya na commit. So, does this mean to say na pwede talaga siyang kasuhan, like criminal case po talaga? Malversation. Opo, yun po yung nakakalungkot. Hindi ko lang po alam kung na-advise siya kasi pwede naman pong i-invoke yung right against self-incrimination pag sa ganitong mga kaganapan, sa ganitong mga trials. Pero, Hindi. Ito yan eh. Kaya po parang hindi siya tinuruan to invoke against self-incrimination. Nakikita na talaga natin na hinahayaan nila na parang tinuruan, sige, akuin mo na lang. 'Di ba? Na ikaw ang may kasalanan. Something like that. Kasi kung ako yung abogado, 'di ba? Gusto mo iligtas tong isa, si VP Sara Duterte, ito na lang yung patayuin mo dyan, ito yung isalang mo dyan, siya ang paaminin mo ng paaminin, huwag mo nang turuan na mag-invoke siya against self-incrimination. Para masabi niya lahat na wala ditong kinalaman si VP Sara Duterte. 'Di ba? Na hindi niya nahawakan ng pera, walang trail sa kanya, hindi dumaan sa kanya ang pera, puro ako ang may pagkakamali. Ganon eh. Parang lumalabas talaga, hindi naiintindihan siguro ni Acosta o kasabuat, 'di ba? Sabi nga nila, dahil ikaw mahalata mo eh. Mahalata mo na hinuhulog ka na, pero hindi ka pa rin pumapalag. Ano ba to? May pananakot ba talaga? Kasi dito, sa pagsasalita niya,
Sabi niya may utak siya. Maintindihan niya na siya ang nauhulog, hindi si VP Sara Duterte. 'Di ba? Siya talaga yung nadidiin dito eh. Ay, loko. confidential operations, hindi po yun depensa. Pag-amin po na hindi niya ginampanan yung kanyang duty as a special disbursing officer. And Na since nilipat niya yung pera sa isang taong hindi pwede bigyan ng confidential funds under the law. Oo, sinabi niyo po kanina no na may violation nga siya or may mga violations siya na na-commit. So does this mean to say na pwede talaga siyang kasuhan, like criminal case po talaga? Naulit ng konti. Opo, yun po yung nakakalungkot. Hindi ko lang po alam kung na-advise siya kasi pwede naman pong i-invoke yung right against self-incrimination pag sa ganitong mga kaganapan, sa ganitong mga trials. Pero I think tingin niya yun yung depensa niya or yun yung trabaho niya na hindi siya magko-question pag sinabing confidential yan, confidential operations, tapos na yung kanyang trabaho, i-report na lang niya. Pero mali po yun eh, hindi ho ganun yung paggamit ng Oo. confidential funds. Dapat talaga mabusisi ka diyan. Dapat ini-scrutinize mo ang lahat ng mga nakikita mo na mga irregularity. Doon pa lang sa pagtitingin mo doon sa mga dokumento, makikita mo na kaagad eh. Hey, wait, there's something wrong. 'Di ba? Makikita mo na kaagad eh. Lalo na pagdating sa special disbursing officers at saka yung head of office. So kung sinabihan po siya no, ni Colonel Lachica na ay confidential ito, ay wala nang pwedeng ibang impormasyon na ibigay si Colonel Lachica, what should she have done? Ask more questions, investigate. Exactly. Dapat nandun po Exactly. kasi talaga siya, di ba? Siya yung part siya ng operations team pag merong confidential activity like surveillance. Nandun Stupid nga ni in the name of loyalty, 'di ba? Wala nang pakialam. Alam niya tapos na yung trabaho niya doon. This is only what I can, 'di ba? Aray ko. talaga siya on the ground. Mm. Ilang beses natin narinig sa kanya na never siya nag on the ground. Hindi siya Oo. kasama sa mga operations. So, nung nag-submit ng liquidation report sa kanya, acknowledgement receipts, mga itemized na medicines and other supplies, purchase of equipment, dapat nag-investigate at nag-validate siya. Ang isa pang mali po kay Ma'am Gina Acosta is that nung tinatanong siya kung paano niya verify, sabi niya, tinanong lang niya kay Colonel Lachica. Ganun lang, simpleng-simple lang. Verify niya. Tinanong lang. Verify ko po kasi kay Colonel Lachica yan. Aray ko. Simpleng tanong, mga kababayan, ganun ba mag-verify? Ganun ba mag-verify? Dapat kapag nag-verify ka, hindi pwedeng isa o dalawang tanong lang. Dapat, mga kababayan, mag-dig deeper ka, di ba? O mag-dive ka pa ibaba. Kay Colonel Lachica nga niya, binigay yung pera. Hindi banded, hindi ito authorized na mag-accept at di ba, na i-accept yung transfer ng confidential funds. Iba-validate mo sa isang taong gumasta na hindi mo man lang tinatanong. Ang validation po kasi through other sources. So, dapat may inquiry or investigation siyang ginawa. Tama. Mag-scrutinize talaga siya. Mukhang obvious na hindi niya ginawa. Ibig sabihin, as disbursing of Hindi lang yon mga kababayan. Ito pa ang isang nahalata ko kung natatandaan nyo. Meron tinanong si Presiding Officer Chis Escudero kung binabangga mo yung amount. Kasi sinabi niya amount di ba? Specific siya sa amount. Hindi raw niya tinitingnan yung pangalan. Wala raw siyang pakialam doon. Hindi niya pinokus, di ba? Pero, binabanggit niya doon, binabangga niya yung amount. Kung magkano yung amount na tawag dito, na pagkakagastusan, purchase of information, tapos yun yung i-release niyang pera. Now, mga kababayan, kung sabi ni Chis Escudero, sabi mo, binabangga mo kung tama, paano, bakit sumobra ng 150,000, hindi nagtali? 'Di ba? Ano po kasi tumawag po sa akin si Colonel Lachica, sabi niya po kulang pa po yung
yung pambayad, kailangan pa ng another 150,000. Diba? Eh, saan ang galing yung 150,000? Kaya Sir Ortonio po. Diba? Mga kababayan, nalagpas-lagpas na, hindi mo man lang kinwestiyon, anak ng tinapa ka. Ibig sabihin, hindi mo alam. Yung ginagawa mo, sadyang talaga nga patay mali siya ka lang. Officer, dapat alam niya rin kung ano-ano yung tunay na pagkatao nitong sina Piato, sina Belat, at kung sino-sino pa. Nung una po niyang na-encounter yung mga pangalan na Ang kulit ng pangalan, no? Sinuso Pabilat. Tapos may Pamana, May Pamana, di ba? Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, ang kulit na pangalan, Sinuso Pabilat. yan, dapat nag-inquire na siya. Oo. Hindi dapat niya tinanggap lang yung sinabi ni Colonel Chica na, Ma'am Gina, confidential operations yan. Oo. Di ba kasi special disbursing officer siya ng confidential funds. So meron siyang authority para mag-imbestiga to go beyond the papers, the documents, and conduct Thorough further investigation. investigation or fact-finding kung totoo nga ba to. Pagdating po kasi sa public funds, and in the case of all disbursing officers and other custodians of public funds, dapat meron silang reasonable doubt. Oo. Pinagdududahan nila dapat palagi kung ano yung sinasabit na papeles sa kanila Tama. para matest kung totoo nga bang ginamit sa dapat na purpose. Kasi pag pera ang pinag-uusapan tayo nga no, hindi natin usapin yung confidential funds. Mga kababayan, sa pangkaraniwan lang na kumpanya. 'Di ba? Pag pera ang pinag-uusapan, lagi tayong lagi tayong alerto, lagi tayong nag-iisip mga kababayan na merong mali, 'di ba? Lagi tayong vigilante pagdating sa pera. Pero dito, kay Gina Acosta, mga kababayan, matalino daw siya, may utak daw siya, pero hindi niya pinagdududahan. Kayo ba? Mga kababayan, 'di ba? Pag pera ang pinag-uusapan, vigilante kayo palagi. Lagi kayong parang may iniisip na baka may gawing hindi maganda o baka mamaya hindi talaga ito yung pinagkagastusan, baka mamaya ay nagsisinungaling lang, 'di ba? Oh, pero ibang klase talaga ang pagiging blind loyalty. Hindi ginawa yun ni Ma'am Gina. Oo. Yeah. Attorney Lulu, paano kaya yung ipinupunto kanina ni Attorney Ligutan na bakit kapag si Gina Acosta kausap yung defense, nagigets agad kahit na Tagalog yung tanong. Correct. Pero kapag daw yung prosecution yung nagtatanong, parang hindi naman siya nakakaintindi gaano ng Tagalog. Paano natin dapat i-interpret yan? Oo nga, parang nagtampo tuloy si 'di ba? Si Attorney Ligutan kasi obvious naman na pag doon sa cross-examination ni Attorney Bakel, ready siya, as in quick yung answer niya. Pero pagdating doon sa prosecution, medyo hesitant siya, minsan hindi niya maalala. So, uneven at saka unreliable talaga. Pero po sa aming abogado, pag tinawag mo kasi ang isang hostile witness, ibig sabihin, hindi yan cooperative, hindi yan Yeah. supportive sa'yo. Tama, tama. Kasi yan, witness or nakaside dun sa kabila. So, expected dapat na magiging suplada at saka, magka-clamp up. Cooperative. No. Hindi yan magko-cooperate. Bakit kanya tutulungan, di ba? So, I think expected Okay. yan ni Attorney Ligutan. Nung nagreklamo siya na bakit ganyan ka, bakit inconsistent yung manner of answering mo, mas forthright pagdating sa defense, pero nung sa prosecution, expected talaga yon. Pero I think si Attorney Ligutan pointed that out para sa atin, para sa general audience. Okay. Chiki, hold Para Tama, makita tama. natin. hold mo lang yung tanong mo, Chiki. Connected kasi yung tanong ko dito sa dialect at saka doon sa kung ano yung pagsagot ng witness kanina. Attorney Lulu, nagtaka lang ako. Actually, mapatanong ko sa inyo to off-cam na, pero since napag-usapan na rin naman yan. Before nag-end yung trial kanina, doon sa cross-examination, nung turn na nung depensa na tanungin yung si Miss Acosta, bakit ang naging tanong lang niya ika-isa-isa at ang tanong lang niya ay tungkol dun sa kagustuhan ni Miss Acosta na magsalita sa kanyang sariling dialect?
I think naging sagot yun or paraan yun nung defense Yeah. para alisin sa isip natin na mukhang hindi niya naiintindihan, etc. 'Di ba? I think doon sa first time na nag-testify siya, marami ng suspicion na ano ba to? Nagpapakabobo lang ba or talagang mahina siyang makaintindi? Merong ganon, 'di ba? Or may language So- barrier ba? Parang ganyan. Or may language barrier ba? Or 'di ba yung iba as lumabas kanina, ano to, parang blind stupidity, No, sabi nila. blind obedience, ganon. Pero actually mga kababayan, hindi rin yun na-clear yung suspicion or suspicion or pagdududa, 'di ba, ng ating mga kababayan. Kahit kayo, mga ka-GPnatic siguro, if you still have remember, tinanong ni Attorney Ligutan, ano ba yung naging trabaho mo before na ikaw ay naging SDO, 'di ba? Sabi po niya, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, bukod siya po ay naging custom blah blah blah, ay naging stenographer din etong si Gina Acosta. So therefore, mga kababayan, kapag ikaw ay stenographer, 'di ba? Matalas ang isip mo, 'di ba? Mabilis din ang mga kamay mo. So ibig sabihin, mabilis mong magets yung sinasabi po kasi di ka naman magiging stenographer. Diba, kung hindi mo po naiintindihan, kung hindi mo nauunawaan, kung hindi ganun kabilis yung takbo ng utak mo. Sa makatuwid, kaya in-emphasize ni Attorney Ligutan yung bakit kapag kami, 'di ba? Bakit kami ang nagsasalita dito, nagtatanong, hesitant ka, nagdadalawang isip ka, tapos parang nahihirapan ka, hindi mo naiintindihan, pero pag si Attorney Bakel, ang bilis-bilis mong sumagot. 'Di ba? Parang rapido, mga kababayan. Kasi nga parang gustong i-emphasize na talagang, uy, hindi ka naman ganito katanga eh. 'Di ba? Hindi ka naman ilalagay diyan. Hindi ka naman magiging stenographer kung wala ka talagang alam. Pero sadyang nagtatanga-tangahan ka dahil yun nga, mga kababayan, sunod-sunuran ka, aso ka. Magandang nilabas yon ng during the cross-examination ng defense counsel para lang hindi maging badge sa character niya. Okay. Kasi Badgering. di ba ini-impeach siya as a witness, Tama. tinetest kung talagang competent siya, and dun sa testing na yon nakikita na mukhang slow siyang makaintindi, mabagal siyang makaintindi ng mga questions. Pag di na niya naintindihan, sasabihin lang niya, hindi ko maalala. Hindi niya masabi na hindi niya maintindihan kasi nasa English or nasa English yung tanong or Tagalog yung tanong. So I think pang-recover yun ng defense para hindi maging badge ng character niya. Panghuli po sa akin po, attorney, no? So, dapat ba nating i-explore ang possibility na si VP Sara ay inosente sa lahat? Dahil kahit nandyan yung signature po niya, kasi yun yung line of questioning papunta dun ni Senator Amy Marcos, katulad nung na-mention ni Jovi kanina, or was it Mase, na tinatanong niya kung talagang nakita niya si VP Sara, kung nakahawak ng pera or nakatanggap ng pera, and Gina Acosta said, hindi ko nakita. So, ibig sabihin, ang pinupunto ni Senator Amy is, wala namang kinalaman dyan based on sa visuals lang, walang kinalaman si VP Sara. Hindi siya nakahawak, hindi siya nakatanggap. Should we explore this possibility? VP Sara is completely innocent. Not yet. No Not yet. po. Okay. Dangerous po na i-assume natin yan kasi remember, this is an impeachment trial. So, hindi naman po kailangan ng proof of guilt beyond reasonable doubt. Hindi naman natin siya pinapakulong, tinatanggal lang natin siya sa pwesto niya. So, kailangan lang ng substantial, clear and convincing evidence. And the fact na sinabi ni Gina Acosta kanina na hindi naman niya pinakita kay Vice President or hindi dumaan sa kamay, physically hindi dumaan sa kamay ni Vice President kasi hindi niya nakita, yun lang po yun. Hindi niya nakita, pero hindi rin niya alam kung anong ginawa ni Colonel La Chica dun sa pera. Thank Pwede you. rin kasi, diba, reasonable assumption din Yeah. na from Colonel La Chica, dumiretso kay VP. Tapos Oo. lahat ng mga acknowledgement receipts and other documents, lahat yan gawa-gawa lang. Kaya nga mga ka-GPnatics, napakahalaga po ng magiging testimonya ng tatlong opisyal ng Armed Forces, maging itong si Ramil Madriaga
yan po yung talagang masasabi ko na talagang magiging mabigat. Kasi ito yung hinahanap natin eh, 'di ba? Na nexus or sabihin natin ano ba yung nexus sa Tagalog? Connection. Mga kababayan, connection, 'di ba? Kung ano ba yung nexus? Paano ito nakarating kay BP Sara Duterte? Mga kababayan, paano ito ididikit sa kanyang pangalan? Nung una sinabi ni Acosta, inulit ni Attorney Lulu, inutos ni hiniling ni Vice President na magkaroon ng confidential funds. Inutos niya kay Gina Acosta na mag-withdraw, mga kababayan, na encash ang confidential funds. Inutos niya na i-release kay La Chica ang confidential funds. Ngayon, pag nagsalita yung Armed Forces, pag nagsalita si Ramil Madriaga, ganun pa rin, mga kababayan. Saan napunta ang pera? Inutos ni BP Sara Duterte na dalhin sa ganito. So, ibig sabihin, mga kababayan, kahit hindi nahawakan ni BP Sara Duterte yung pera, may nexus pa rin na siya po ang nag-uutos. Ibig sabihin, may alam siya. Sabi nga ni Acosta, alam naman po ni BP Sara ang ginagawa niya. 'Di ba? Sinabi niya 'yon. Mga kababayan, 'yun yung mga bagay na magdidiin talaga sa kanya. Okay? Sobra-sobra. Kaya maging itong si